Ang kapalaran ng Los Angeles Lakers ay muling pinag-uusapan matapos ang kontrobersyal na pahayag ni sports analyst Skip Bayless tungkol sa posibleng kinabukasan ng koponan, lalo na kung sakaling hindi na bumalik si LeBron James sa susunod na season. Ayon kay Bayless, may dalawang major scenarios na maaaring mangyari depende sa desisyon ni LeBron, ang pagtatapos ng kanyang era sa Lakers, o ang pagpapatuloy ng kanyang legasya, ngunit sa piling ng mas batang core. Sa gitna ng salary cap restrictions, strategic planning, at mga posibleng blockbuster trades, binigyan tayo ni Skip ng ideya kung paano maaaring magmukha ang bagong mukha ng Lakers. Sa unang senaryo, kung sakaling tuluyang umalis si LeBron James sa Los Angeles at pumili ng ibang team, maaaring sa tabi ng kanyang anak na si Bronny sa ibang franchise, pinaniniwalaan ni Skip na ito ang magiging daan upang tuluyang bumuo ang Lakers ng isang bagong powerhouse team na nakasentro kay Luka Doncic. Isang team na pwedeng sabihing post-LeBron super team. Ayon sa kanya, ang projected starting five ng Lakers ay binubuo ng Daniel Gafford bilang starting center, Giannis Antetokounmpo bilang dominant forward, Dorian Finney-Smith na versatile defender sa wing, Klay Thompson na veteran sharpshooter, at syempre, ang franchise centerpiece na si Luka Doncic bilang primary playmaker at superstar. Kung totoo man ito, isa itong makasaysayang rebuild na agad nag-transition sa contention mode. Hindi na kailangang dumaan sa long rebuild process dahil halos all-star level agad ang bawat posisyon. Pero sa kabilang banda, may ikalawang senaryo si Bayless, at ito ay kung sakaling piliin ni LeBron James na manatili sa Lakers at ipagpatuloy ang kanyang karera sa Staples Center. Sa ganitong setup, ang Lakers ay magtatagli pa rin ng star power ngunit sa mas balanse at mas kabataang core. Sa pananaw ni Skip, mananatiling backbone ng team sina LeBron at Luka. Pero sa halip na superstar sa bawat posisyon, babalansehin ito ng mga role players na kayang magbigay ng solid support. Kasama sa lineup sina Mark Williams bilang rim protector, Austin Reeves na patuloy na umaangat ang kumpiyansa bilang combo guard, at Rui Hachimura bilang physical forward na kayang pumost o tumira sa perimeter. Dagdag pa rito, maaaring kunin ng Lakers si Nick Claxton bilang backup center para bigyan ng lalim ang kanilang frontcourt rotation. Sa ganitong senaryo, hindi ito magiging flashy tulad ng naunang lineup, pero mas realistic ito kung ang goal ng Lakers ay continuity at chemistry kasama ang mga young core players. Ipinunto rin ni Skip Bayless ang isang critical na elemento, ang Lakers ay ayaw umanong i-trade si Austin Reeves. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan maging strategic ang bawat galaw ng front office. Kapag isinama mo sa usapan ng salary cap limitations ng Lakers, malinaw na kailangan nilang mamili, all-in ba para sa mga superstars, o magtitiwala sa mas batang core sa paligid nina Luka at Reeves. Ang dalawang senaryo ay parehong intriguing, parehong may strengths, at parehong may risks. Sa unang option, tiyak ang star power, ngunit mataas ang gastos at mataas din ang pressure to win now. Sa ikalawang option, may continuity, may stability, at posibleng mas long-term success. Pero ang tanong, handa bang isakripisyo ng Lakers ang kanilang big name image para sa mas sustainable future? Ang mga ganitong spekulasyon ay hindi lamang nagbibigay ng excitement sa mga fans kundi nagsisilbing paalala na anumang desisyon ni LeBron sa darating na off-season ay may domino effect sa buong NBA. At kung totoo nga ang sinasabi ni Skip Bayless, maaaring magbago ang landscape ng liga depende sa direksyong tatahakin ng Lakers. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.